Ayan. Nagugulat ako dun sa demeanor ni Attorney Glenn Chong. Kasi Demeanor ba? Kala ko demonyo eh. Demeanor pala mga kababayan. Kala ko demonyo eh, kasi itsura pa lang mukha ng demonyo eh. sampal? Magkurutan na lang kaya kami. Dapat kurut-kurut na, no? Kasi Women's Month ngayon, medyo okay lang siguro yun kung magjo-joke internally. But if you come out in public, siguro kung meron siya mga emisyon na nakikimkim dyan, pero kung sinasalita at sinasabi yan in public, medyo pangit talaga tingnan. Bilang isang lalaki, Women's Month pa naman ngayon. Kasi nung pinalaki ako ng aking mga magulang, ang pagkaintindi ko tayong mga Pilipino, tinuturuan tayo na habang tayo'y lumalaki, andun pa rin yung respeto. There are many ways to express your anger kung meron kang galit. Pero pag sinabi mo kasing magsampalan, pabalik-balik ng sampalan, yung pinapakita mong demeanor sa mga kabataang Pilipino ay hindi maganda. Parang sinasabi mo na tuloy sa mga bata, okay, natural lang na manampal ka. No? May rason man or wala mang rason. So it's a very bad example, especially to our children. And coming from a professional, from a lawyer, medyo nakakagulat. No? Again, siguro baka joke lang yun or baka in public. Kasi napakasayang nung okasyon. Bilang isang dating mambabatas, bilang isang abogado, andun ka sa isang okasyon, it's good to take advantage to campaign of your advocacies. Kung merong criticism sa gobyerno, pwedeng i-lay down na ito ang mga bagay na hindi siya sang-ayon. Ito naman ang mga bagay na sa pananaw niya, pwedeng maging solusyon. 'Di ba? Pero kung parang ang usapan ay Tama naman Tama naman po mga kababayan ko, no? Yung sinasabi ni Congresswoman na Sharon Garin na dating congressman itong si Glenda Chong, 'di ba? Na dapat kung mayroon siyang problema sa gobyerno, kung mayroon siyang tinatawag po natin na may mali, na nandaya si FL Lisa, eh then go to the proper court, 'di ba? Tapos ngayon, eh, pinapakita niya na parang hindi niya pinahahalagahan yung mga babae. Na yung mga babae na kagaya ni F. Elisa, kahit anong galit mo, mga kababayan, we should respect, 'di ba? Yung atin pong counterpart, yung atin pong mga kababaihan. Ano man ang galit mo diyan, hindi mo pwedeng ipakita o hindi mo pwedeng gawin yung mga bagay na yun sapagkat mga kababayan, yun ay hindi magandang gawain. Hindi yun maganda sa tingin ng ating Panginoon, hindi rin yan maganda sa tingin ng ating batas, 'di ba? So, merong kaso pag ginawa mo 'yan, 'di ba? Eh nakakapagtaka lang na talagang umaabot sa sukdulan ang kanilang galit. Umaabot sa ganitong bagay ang kanilang mga nararamdaman, mga hinaing na dapat kung may hinaing, abogado naman, alam niya kung anong dapat gawin. He can go to the proper court, 'di ba? He can go to the proper venue o submit, file a case against them para mapag-usapan kung totoo ba. Eh kasi tingin ko bakit hindi pumupunta sa korte? Kasi hindi kayang tayuan mga kababayan. Alam nyo, abogado siya. Kung sufficient yung evidence ni Glenn Chong against F. Elisa na siya po ay nandaya sa Smartmatic, 'di ba? Siya ay nakipagkutsabahan sa Smartmatic sa Comelec. Nandun na yan sa korte. Yan po ang isipin natin. At dahil hindi ito pumunta sa korte, mga kababayan, insufficient yung evidence na hawak niya. Hindi po kayang tumayo sa korte. Parang ganito lang yan. Simpleng-simple. Parang viewers dito, sasabihin sa akin, ikaw, bayaran ka. Binayaran ka ni Tambi. Bayaran ka ni Tambaloslos. Magkano ba? Ganon. Nag-judge na sila, nag-prejudge na sila sa akin.
na ako ay bayaran, pero mga kababayan, hindi nila kayang tayuan sa korte kasi wala silang sufficient evidence na magagamit nila para pumunta sa korte. Ganun lang yun. Ang nakikita natin dito, tingin ko, mga kababayan, kaya galit sila, kaya FL Lisa, kasi si FL Lisa ang humaharang na sila ay mapwesto. Palagay ko, nakita ni FL Lisa kung anong ugali ng mga taong ito, kung ano ang ugali na meron sila na hindi po makakatulong sa bansa natin, hindi makakatulong sa Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapalawig, pagpapaunlad ng bansa natin. Nakita nyo naman, 'di ba? Baka kung nakapasok ito mga kababayan, maghalungkat lang ito ng ikasasira ng gobyerno natin. Baka ang gawin pa nito, mga kababayan ko, ay mangurakot lang sa gobyerno. At pag nangurakot, ibibintang lang sa taong bayan, ibibintang lang sa Pangulo natin. Remember what happened to Attorney ES then Vic Rodriguez. 'Di ba? Mga kababayan, merong mga issue, hindi na lang niliwanag. Ang issue sa kanya, siya ay nagbebenta ng boto, 'di ba? Doon sa sugar executive order na siya yung pumirma. Oh, nakita po natin 'yon na may mga anomaly. So what more pa kaya kung nakapasok itong sila Glenn Chong? Sa mga nag-iisip pa, isa lang ang sasabihin ko diyan, kaya hindi pumunta sa korte 'yan, kaya nagngangaw-ngaw lang 'yan sa taong bayan, kasi taong bayan lang ang kaya nilang utuin. Hindi nila kayang utuin ang korte, mga kababayan. Alam naman natin sa korte, kailangan meron pong probable cause. 'Di ba? Pag tiningnan nila 'yan, kailangan ito ay merong sufficient evidence. Kailangan beyond reasonable doubt ang ikakaso mo. So dahil abogado siya, alam niya na hindi makakatayo sa korte ang kanyang mga sinasabi, kaya nga doon na lang siya nakikisimpatya sa mga Duterte. Nang sa ganun mga kababayan, paniwalaan siya ng tao at syempre pag pinaniwalaan ng tao, mabibilog nila, mapopoison nila ang mga utak at magagalit sa mga Marcos. Sa ating administrasyon, lalong-lalo na kay FL Lisa, na pinapalabas nila na ito ang nagpapatakbo sa bansa natin. Diba? Ang gusto nila, malaso ng utak ng tao, magalit ang utak ng ang mga tao sa administrasyon na to para sila, pag nagalit, makakaganti na sila ngayon sa ating gobyerno. Ganon, mga kababayan. Aha. Sabi ni Kaloyal Alex Andrade, nakakakilabot Sir Go yung rally nila sa Liwasang Bonifacio. Daming mga image na bad spirit. I was there. Kaloyal Alex Andrade. I was with JD with that time. Nag-ano kami niyan, 'di ba? Naka-live pa ako niyan. Oo, nagkalat sila kakalat-kalat basura at mabaho ng Liwasang Bonifacio. At Venus Binondo, disbar na 'yan. Nako, mga kababayan, sana nga ma-disbar na 'di ba? Sa kanyang mga pinagsasabi na ganito eh. At double meaning kurot word ni Congressman Garin. Oh, ganto-ganto lang si Garin. Pero ako, hangang-hanga ako dito. He was the, alam ko, parang undersecretary ata ng DOH dati. Or ASEC. I really don't know kung ano. Pero dati siya sa DOH. Grabe to, lalo na sa plenary, lalo na sa pakikipagbakbakan mga kababayan. Magaling si Congresswoman Garin. At sabi ni Venus Binundo, ipa-disbar na 'yan. Naku mga kababayan, sino kaya ang pwede magpa-disbar diyan? 'Di ba? Hindi ko alam kung pwede si F. Elisa dahil unang-una siya yung plaintiff, 'di ba? Dapat siya yung magsampa ng kaso dito, patulan din nila. Yuki Sawaki, abogado ng mga Kurimao at Mami B, shout out po. Magandang gabi sa iyo, Mami B. Ang kauna-unahang member ng ating YouTube channel, mga kababayan. Kaloyal Alex Andrade, tama po kayo, Congresswoman Garin. At Mami B, shout out from Sam D Adventure at Infinite Streams TV, How Xiao Chonggo.
At Berting Madarang, Criste Senior, mabuti hindi kayo nagkita kay Liza noon. Baka nagtatago ka na ngayon sa China. 'Di ba? Hanggang yabang lang eh. Hindi naman niya kaya talaga, mga kababayan ko. Tingnan, panoorin pa natin. Pakinggan si Congresswoman Garin. Ay parang mga sampalan. It brings down the dignity of women, whether it's the first lady or not, babae yun eh. So medyo hindi lang nga talaga maganda tingnan sa publiko. Tsaka parang, alam mo yon, parang bilang isang babae alit at bilang isang nanay, bilang isang Pilipino, you don't want your citizens doing that in public. Lalo na kaming mga taga Region 8, kasi kasama ko rin yan si Glenn nung before. Parang, we are a happy people. It's very okay, we're a democratic country, to criticize. Pero dapat i-lay down mo yung basihan, ito yung ayaw mo, ito yung mali, ito yung ganun. Pero yung mga katagang yon, it does not only bring down the dignity of women, it also brings down the dignity of Filipino professionals. Kasi hindi ka nandoon bilang isang tao lamang, andoon ka bilang isang former official, and you are there as a lawyer. Exactly, 'di ba? Malaman, malaman. Mga kababayan, yung sinasabi ni Congresswoman Garin. Shout out po. Mama, napakagaling po ng inyong sinabi, syempre. Palakpakan po natin 'yan. Alam niyo, sobrang hinahangaan ko tong taong 'to. 'Di ba? Totoo naman yung sinasabi niya eh. Na Glenn Chong was not there as an ordinary person, 'di ba? Alam natin that he was a former congressman. He was a former officer, 'di ba, ng ating sabihin natin dating legislator itong si Glenn Chong. So sa makatuwid, mga kababayan, ang nangyayari dito, pinabababa mo po yung kalidad, yung quality, yung moral ng mga dating opisyal. At syempre, bilang isang abogado, pinabababa mo rin ang moral ng isang abogado. Ganito na pala ang mga abogado ngayon sa Pilipinas, na pag may problema, diyan sa kalye nila sinasabi ang kanilang problema. Katulad din ni Trexie Cruz Angeles, 'di ba? Si Trexie Cruz Angeles na pinagpipilitan niya at binubuyo yung mga tao tungkol sa 20 pesos na bigas na pangako daw. Etong si Glenn Chong, kay Trixie Angeles, hindi na ako magtataka doon. Bakit kamo? Lagi naman na suspended 'yun eh. Laging nasususpinde, 'di ba? Etong si Glenn Chong, mga kababayan, naging parte ng ating legislator. Naging kasalukuyan pa ring abogado. Pero dapat tama si Ma'am Congresswoman Garin. Dapat yung mga bagay na 'yan, dapat ito ay gawin sa proper place, proper forum, proper court, 'di ba? Kung meron siyang nakikita, kung may galit siya, mga kababayan, daanin niya sa kaso. Nandaya 'yan. Nakita ng dalawang mata ko. I was there. Nanandaya 'yan. Oh, meron akong kasama dito testigo. Nanandaya talaga 'yang ganoon. Hindi yung putik, mga kababayan, parang hindi ka lalaki. Sasampaling ko yan, kaliwat kanan, harap likod. Ganun ba? Ganun na ba yung ano natin, standard na ng pagiging lalaki ngayon, mga kababayan ko? Ako nga ay, tingnan nyo ha, asawa ko nga, hirap ako ng sampalin yung asawa ko eh, di ba? Hirap na hirap ako eh. Hindi ko magawa eh. Pero yung etong si Glenn Chong, di niya asawa yun. Si FL Lisa pa yun ha. First lady pa yun. Sasabihin niya na sasampalin niya harap likod. 'Di ba? Grabe. Parang lumalabas na tuloy ngayon, Glenda talaga itong si Glenn Chong. Ibig sabihin, mga kababayan, wala po silang paggalang sa mga kababaihan natin. Wala silang paggalang talaga sa ating First Lady. At hindi rin nila ginagalang ang mga nakaupo sa gobyerno.
Akala kasi nila napakababait ng ating, 'di ba? Porkit mabait inaabuso. Sorry for my word. Porkit mabait, inaabuso ng mga taong ito. Palibhasa hindi sila pinapatulan ng ating First Lady, ng ating Pangulo, si Speaker Martin Romualdez hindi pumapatol sa kanila. Kaya ganyan yung pinapakita nila. So dapat mga kababayan, ako, ako ay nananawagan talaga no, na dapat kahit papaano patulan na yung mga taong ito. Dapat na silang managot sa batas. Hindi na maganda yung kanilang ipinapakita. Kasi kung patuloy po ito na makikita ng taong bayan, lalong-lalo na may nanonood din ng mga estudyante, ano na lang ang sasabihin nila? Hindi po ba? Hindi tayo pwedeng kipit balikat sa mga bagay na to. Dapat may maging accountable. 'Di ba? Maging responsable yung mga taong nagsasalita na yan, binigyan na sila ng ano diyan sa Liwasang Bonifacio. Alam natin Freedom Park yan. But then again mga kababayan, dapat maging accountable sila sa kanilang mga sinasabi. Dapat masingil sila, 'di ba? Kung may mga magkakaso. Ma'am Allen Arsena, sa gay linggo ang mga term ni Glenn Chong, ni Glenda Chong, gay linggo ba mga ay alam na, Glenda Chong talaga, 'di ba? Kaloyal Alex Andrade, tama, daanin nila sa kaso tulad ng ginawa noon ni PBBM. Exactly, mga kababayan, 'di ba? Ganyan lang naman eh. Pag meron silang nakitang mali at alam nila na kaya nilang tayuan, eh, sabi ko nga, hindi siguro nila talaga kayang tayuan. At alam nilang insufficient yung mga ebidensya na hawak nila. Kaya kailangan na lang nilang kumuha ng simpatsya ng tao. Para yung tao na lang ang manggulo. Paniwalain nila na totoo yung sinasabi nila, tataniman nila ng mga information na mali at magalit yung tao. Pag nagalit yung tao, oh, quits na. 'Di ba? Ganun lang 'yun eh. Alin Arsenes, pati tayong mamamayan, wala silang pake at walang galang. Isipin na lang ni Glenda na may nanay siya at asawa. Paano kung sabihin din yan sa kanya ng ibang tao? Correct. At Sir Wilfredo Lazar, magandang gabi sa iyo. Good evening, Jaron, 8:37 in the morning dito. Nako, shoutout po sa inyo dyan sa California, Sir Wilfredo Lazar. At mukhang ano ka, ano ba, rest day? Okay? So lipat ulit tayo mga kababayan na ito maganda itong ano yung mensahe na na binigay ni Congresswoman Garin kay Glenn Chong mga kababayan. Meron pa ba tayo? Next topic. Robin Padilla. Hold on a second kung meron tayo dito. Minsan kasi hindi ko na ilalagay, nakakalimutan ko eh. Teka. Ayan na naman, nawala na naman dito. Wala nga, hindi ko na ilagay yung kay Robin, mga kababayan. Okay, basa-basa muna tayo dito. Kajaming, wala silang galang sa admin gaya ng kawalan nila ng respeto sa kanilang mga sarili. At Peaceful Life, good morning JNK, na late yata ako. Late ka nga, Ma'am Peaceful Life, no? Ayos lang yan, team replay na lang kayo mga kababayan, okay? So, hanggang dito na lang mga kababayan ko. Baka mayroon pa kayong gustong batiin at i-message nyo lang at batiin natin. Diba? Maganda eh. Sa mga hindi pa po nagla-like, mga kababayan, ako po ay nakikiusap at i-like nyo na po ang ating live streaming. Paki-share na rin, paki-follow at paki-subscribe ng ating YouTube channel at ang ating Facebook page. Melba de la Cruz, Bisaya. Na-late ako kago. Drop ko anak ko sa school. Mahirap mag-drive pag madami snow. Saan ba si Ma'am Melba? Sa Italy ba? Tama ba, Ma'am Melba? Sa Italy kayo? Kasi si ano, natatandaan ko na si Ma'am yung isang De La Cruz. Si Ma'am Shebert, taga Germany.
Canada, taga-Canada pala, morning. Tama pala, Canada, nakalimutan ko, eh. Sino yung Italy na isa? Nakalimutan ko. Saan kayo sa ano, Ma'am, Melba, saan sa Canada? At anong, internet provider niyo diyan? Kasi sa Ontario, 'di ba, mga Bell Canada, Rogers, Bell Alberta. So ano diyan? Ah, walang ano dito, walang Bell Canada. Iba yung mga ano niya diyan. Shaw. Shaw sila. Pero usually kasi mga kababayan, third party, yung iba diyan to third party provider lang din naman eh. Yung mga maliliit, ang pinagkukunan din nila yung mga malalaki din naman, 'di ba? Pero asawa ko kay Bell Canada yung sa CP niya. Okay. Yung mga ano diyan, mga kababayan natin mga taga-Canada, ang madali lang style diyan, turuan ko kayo. Turuan ko kayo. 'Pag halimbawa, namamahalan na kayo sa presyo, 'di ba? Namamahalan na kayo sa presyo. Tapos dinadaya na kayo, alam niyo dinadaya na kayo, tawagan niyo ang loyalty. Loyalty department, sabihin niyo, magpapatanggal na kayo, magta-transfer na kayo ng connection. Siyempre si loyalty mga kababayan, hahanapan kayo niya ng best offer. Best of the best, 'di ba? Bibigyan kayo niya ng napakagandang offer na hindi niyo talaga makakalimutan at hindi niyo mahahanap sa ibang mga provider. Kasi takot po silang mawalan. Yung deactivating rate ng mga agent, alam niyo napakahalaga niyan sa amin. Lalo na yung mga lumalaban sa All-Star. Kasi ako, 6-time All-Star ano ako dati, 'di ba? 6 na beses ako nag-All-Star. Straight 'yon, mga kababayan. 6 na taon, ay 6 na season, 'di ba? So pinanatili po namin yung deactivating rate namin ay napakababa talaga. Nasi-save namin yung mga customer natin 'pag may tumatawag na, I want to talk to the loyalty department because they are going to do something for me. They are going to do a magic for me. Totoo naman kasi may yung ano namin, access namin, talagang super baba. Hindi naman malulugi pa rin ang ano kumpanya mga kababayan dahil maraming benefit talaga lalong-lalo na sa mga long time customer, 'di ba? O minsan sinungaling sila kaya nung magpa-deactivate na ako, inoperan ako ng maganda. Kita niyo, 'di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi para hindi sila makapagsinungaling, Ma'am Melba, kunin niyo yung ano, yung ID nila, 'di ba? Yung company ID nila, yung meron kasi yung tinatawag na ah, tawag dito yung nakalimutan ko tawag dun sa ano namin eh. Meron diyan unique na number na mga agent na talagang hindi yan nababago, hindi yan napapalitan. Kahit hindi mo makuha yung pangalan, basta makuha mo yung number nila, ano ba tawag dito? Employee ID. Employee ID number. So, very unique yun. Pag nakuha mo yun, di yan sila makakapagsinungaling. At recorded yan. Mga kababayan, yung mga nagsisinungaling diyan, yan yung mga ano, yung mga gumagawa lang ng magic. Pero syempre, pag yan ay na ano na monitor yan, wala na, terminate ka agad yan. 'Di ba? Yung mga nagsisinungaling, nangangako ng langit. Yan yung mga unang natatanggal. Eh ako, nawala lang naman ako sa Bell Canada nung pinull out nila yung account kasi yung Bell Canada, nagtayo na sila ng sarili na lang onshore dito sa Pilipinas, dyan sa may Taytay. So, pinull out dun sa ano namin, sa company namin. Then, I transfer to the other company. Then, I handled AT&T naman. Tapos T-Mobile. T-Mobile. Yun. Marami akong inawakan nun, mga kababayan. Basta loyalty ako lagi sa loyalty department. Yan ang mga hawak ko. Expertise ko, tapos billing. Wala yan, sisiw lang yan noon eh. Melba de la Cruz Bisaya, ay ganun ba, agyaman na kago sa advice. Ay, marami tayong ano, pag gusto nyong kausapin ako mga kababayan, may mga ano sa mga gustong kumausap sa akin, just
PM mo lang po, hanapin niyo lang ako, ito yung pangalan ko, yung ano ko, yung profile ko. Ayan. Sa mga naghahanap sa akin, just type Jorn Castillo, mga kababayan. Sandali lang, i-flash ko sa screen. Mm. Kasi yung iba gustong makipag-usap, inahanap daw nila ako kaya lang hindi nila makita, 'di ba? So ilalagay ko yung pangalan ko, wait lang. Display name. Hindi ko alam kung paano palitan 'to eh. Basta ano, Juliet, Oscar, Uniform, Romeo, November, then Castillo, mga kababayan. Ano lang nyo lang ako, i-search nyo lang ako pag may mga gustong maghanap sa akin, gustong makipagkwentuhan. Pag may mga free time lang naman kayo, okay, tapos kung gusto ko yung may mga itatopic natin, yun po yung ano. Kasi malaking bagay din sa akin yun kasi nakakabawas ito ng oras ko para mag-research. 'Di ba? Pag may mga certain topics na, i-send nyo lang sa akin tapos research lang ng konti, mas mabibigyan natin ng time kaysa yung ako pa yung maghahanap. Hirap din nun mga kababayan, lalong-lalo na kasi ngayon hindi po ako nakapokus. Hati-hati yung oras ko sa asawa ko, may sakit kasi. Syempre naghahanap din tayo ng mga extras natin dahil di pa stable yung YouTube natin tapos Facebook. Tapos naghahanap tayo ng topic, gagawa ng thumbnail, magre-research pa tayo, magla-live pa tayo, talagang hati-hati. So, malaking tulong po yung ginagawa po ng iba nating mga kasamahan na nagsisend sila ng topic, tapos yun yung mga sinasalang ko. Hindi na ako nahihirapan na maghagilap. Okay? Gigi Yam, Konbanwa Minasan from Osaka, Japan. Wow! Konbanwa Minasan! Yon. Melba de la Cruz, Bisaya, PM kita. Yes po, i-PM nyo lang ako mga kababayan ha. Ako po ay magpapaalam na at maraming salamat. Igiyam, ingat kayo dyan sa Japan. At sa mga kababayan po natin, ingat po kayo palagi. Lalong-lalo na yung mga nasa malayong lugar. Mag-ingat po kayo palagi ha. Lagi po tayong magdasal mga kababayan na walang mangyari sa ating hindi maganda. Thank you so much. Ma'am Gloria Shebert, nakita mo ba si BBM dyan sa Germany, Ma'am Gloria? Allen Arsenas, thank you so much. Ito, lagi itong mga nakaabang, mga kababayan. Talagang, kaya ako ginaganahan, kaya ako talagang laging, ano no, minsan may hindi tayo nakapag-live, pero ayaw ko naman nung 2 araw hindi makapag-live. Pag 2 araw na, sasabihin ko po sa inyo. Ibig sabihin nun, busy na ako nun. 'Di ba? So maraming salamat po muli sa inyong lahat. Hanggang sa muli mga kababayan. Paalam. Hanggang sa susunod. Thank you.